Airsoft, good day mga kabigman. Mga Airsoft, today is kung tawagin nila Easter Monday ba? Tama ba? Easter, Holy Monday, ganun. Kasi sa mga Katoliko, kung tawagin ito Holy Week na di ba? Holy Week na today sa mga kapatid nating Katoliko, no? Okay mga Airsoft, another day, another kwentuhan session, tanungan portion, episode 82. Grabe, di ba? Tayo lang ang bukod tanging shop, no, na merong kwentuhan session, tanungan portion na nagaganap ng live, di ba? Tayo lang ang tanging ganyan, no? Nagaganap ng live, nagdadaos ng live, sumasagot ng live, di ba? Yung iba hindi nyo naman matanong kasi hindi rin nila alam ang sagot, di ba? Pero sa atin, lahat ng itatanong nyo, pipilitin natin magawa, masagot ng tama, masagot ng buong buo, masagot ng buong detalye, no? Okay, ano pa ba? Yun, kwentuhan session. Tanungan portion tayo ngayong araw na to mga Airsoft. Okay, no, episode 82. Napakalayo na, napakatindi na ng binagtas natin, no, sa mundo ng Airsoft. Bigyan ko lang kayo ng konting paano ba sabihin to? Ng konting preview, no? Alam nyo ba ang Bigman Airsoft Shop, Bigman Hobby Shop, nagsimula noong 2020, no? Nagsimula ng as early as June 2020. Yan ang no? Kaya malapit nang mag 1 year anniversary. Ay hindi, 1 year tuloy. Mag 5th year, no? Kumbaga we are on our 5th year, no? Bigman, nagdaan yan sa mga grabing struggles, no? Nagdaan yan sa mga up and down. From that up and down, syempre doon tayo humuhugot ng lakas, doon tayo humuhugot ng mga bagay na dapat natin baguhin, doon tayo humuhugot na kung saan tayo dapat maging mas malakas, di ba? Okay, no, we've been to grabe ups and down, no. Na-raid ang Bigman, nakuhanan ng worth 400 rifle, 450 pistol, no. Nakuha sa atin yan, no. Pero ganun pa man, nakabangon, nakatayo tayo, sama-sama tayo, di ba? Sama-sama tayo. Nandiyan ang mga pages natin, nandiyan ang mga subscriber natin, ang mga follower natin, mga nagpapalaganap, no, ng ating mga daily review and unbox na nagaganap sa araw-araw, di ba? Okay, katulad ngayon, kwentuhan session, tanungan portion. Dito nagaganap mga Airsoft yung mga tanong, no? Yung mga bagay na gusto ninyong malaman, dito nagaganap yun. Dito sinasagot yung mga bagay na gusto ninyong malaman, no? Sa abot na makakayanan natin, lahat talagang sasagutin natin ng in real time, no? Wala tayong lalakpasan, wala tayong lalaktawan. Hanggat maaari, lahat ibibigay natin ang kasagutan. Okay? Medyo no? Yung mga ka-airsoft natin mukhang busy. Busy sa pagpunta sa kanilang mga kanilang mga pamilya sa iba't ibang probinsya, no? Medyo busy talaga sila, no? Kasi napansin ko lang kung dati nag-800 questions inquiry kami a day, ngayon nasa 500 pa lang, no? Dati kasi syempre alam niyo naman, Bigman, meron tayong 14 pages at saka meron tayong YouTube channel, di ba? Yan, meron tayong 14 different pages. Lahat yan active, lahat yan may subscriber, di ba? At meron tayong YouTube channel, di ba? Alam niyo naman yan. Kaya ipon na ipon, ang dami talagang kailangan replyan everyday, no? Umaabot na nasa 800 messages ang nire-replyan everyday. Tapos nagugulat lang ako ngayon, as of this day, magpa 500 pa lang. Sabi ko,
medyo anong nangyari, no? Kaya maybe yung iba natin mga kababayan busy na, no, sa pagpunta. Maybe iba natin mga kababayan hindi pa sumesweldo. Di ba? Kasi mag-aakinsi pa lang, no? Ayan, marami ka dahilanan, eh. Maybe yung iba nating kababayan, mga pagod, di ba? Pagod sa kani-kanilang mga kani-kanilang pamilya, di ba? Syempre, may mga racket, may mga dapat gawin, di ba? May mga bagay na ginagawa. Kaya ayun, mga Airsoft, buksan na natin ngayon ang ating review kwentuhan session, tanungan portion, episode 82. Okay, Big Man. Gustong gusto ko ang GBBR. Planning to buy this Holy Week. Okay. Pero ano ba yung mga plus points? Hindi. Baka ano to, positive points. Okay. Baka positive points to. Plus kasi, positive points para makonsider ko rin ang isang AEG. Okay. Sige. Ano na naman to? Mahaba tong ano na to, tanong na to, no? Mahabang kasagutan rito kasi GBBR versus AEG na naman to, mga ganito, dun mapupunta to, no? So gustong-gusto niya raw ang GBBR, okay? Gustong-gusto niya, ano raw yung maibibigay kong positive side ng isang AEG, no? Baka siguro kino-consider niya rin yung AEG, no? Ano raw ba yung mga maibibigay kong positive sides, okay? GBBR, okay naman yan, maganda yan eh. GBBR yan eh, di ba? Pero meron kasi mga downside, ang bawat bagay, meron mga downsides, no? Ano-ano yung downsides ng isa-isay na natin, ng isang GBBR? Okay. Isang downside ng isang GBBR ay pag naubusan ka ng gas, kung nasaan ka man, at wala kang dalang extra, nganga ka na. Totoo yan. Di ba? Ang isang GBBR is gas type. Di ba? Meron siyang kung tawagin meron siyang canister. Di ba? Ang isang GBBR. Ngayon, since may canister siya, yung canister na yon, mga ka-airsoft, nauubos yun. 'Di ba? Nauubos yung laman ng canister. Ngayon, ang problema mo diyan pag naubos yung canister mo, 'di ba? Pag naubos yan at wala kang dalang reserba, paano nang gagawin mo, 'di ba? Pag naubos yan at wala kang dalang reserba, ang gagawin mo is wala. Hindi mo siya magagamit. Yun ang downside ng isang GBBR. Pero yung positive side naman ng isang AEG, halimbawa, naubos yung battery mo. Kasi AEG, di battery, di ba? Halimbawa, naubos yung battery mo. So, anong gagawin mo? I-charge mo lang. Parang naka-cellphone ka lang. Rechargeable. Pwede mo siyang i-charge via plug, kung may plug sa area. Ngayon, kung nasa bundok ka naman, pwede mo siyang i-charge via solar charger, via power bank, via anong tawag dun sa binili ko? Power bank. Power station. Di ba? Power station. Power station is mas malaki sa power bank and capable siya up to 20 volts. Di ba? Inom lang ako. Okay, di ba? Maraming paraan para magamit mo pa rin siya. I-charge mo lang. Yun yung positive side. Isang positive side ng isang AEG. Okay. Another positive side ng isang AEG, magazine. Okay, bakit? Ang magazine ng isang GBBR consists only of 30 rounds, while the AEG is 300. Meron pang 450 rounds di ba? 300 na putok versus 450 na putok. Okay, yan, no?
ganito kasi yan. Ang isang GBBR, gas blowback rifle ang ibig sabihin ng GBBR. Yung magazine niya, 30 rounds lang ang maximum. Ito yun. No? 30 rounds lang. Tapos, medyo may kamahalan yung magazine. Okay. Ngayon, yung AEG naman, ang magazine niya is 300 rounds. At meron pang 450 rounds. O, diba? O, pagpalagay na natin, walang 450. Doon na lang tayo sa 300. Sinong mas madami? 300 rounds or 30 rounds? Siyempre, mas marami yung rifle. Diba? Ay, yung AEG. Bakit ka ba nag-rifle? Kaya ka nag-rifle, gusto mo ma-experience yung rat-rat. Diba? O, ang tanong, paano ka rarat-rat sa 30 rounds? Hindi kaya mas masarap rumatrat ng 300 rounds? O, di ba? Yan yung mga ano ron, yan yung mga paliwanag. Rarat-rat ka ng 30 rounds, baka mabitin ka, para ka lang naka-pistol nun. Ang pistol is 27 maximum rounds. So, nadagdagan lang ng 3, di ba? Mabibitin at mabibitin ka. Di ba? While sa 300 rounds, putya, solve na solve ka dun. Di ba? Ikaw ang mangangayaw kasi, syempre, mauubusan kang bala. Kasi 300 rounds di ba? Yan yung pinagkaiba, no? Isa yan sa mga dahilan, okay? Ngayon, next! Okay, itong tanong to ano to, GBBR versus versus AEG. Ngayon ganito, kung meron kang ma-share, i-share mo na sa akin Kung meron kang ma-share, i-comment mo na. Babasahin ko ngayon, okay? Ngayon, isa pa sa dahilan positive na maibibigay ko sa iyo, bossing, is parts availability. Okay, di hamak na pagdating sa parts availability, mas available palagi ang parts ng AEG. O yan Medyo may kamahalan ang parts ng isang GBBR. Okay, no? Ganito. Dito sa Bigman, nag-upgrade kami ng GBBR. Okay? Para ang isang GBBR kasi, meron lang siyang FPS na 380. Minsan nagpo-400. Pero mostly 380. Ang isang gas blowback rifle, actually, malakas pa nga yung mga in-upgrade natin na pistol, di ba? Ang isang gas blowback na rifle, ito yan, ito. Gas blowback rifle, Commando RIS, gas blowback rifle, Commando RIS TAN, yung isa black. Okay, M4A1, no? Na gas blowback, carbine TAN, M4A1 gas blowback, carbine black. Okay? M4A1 CQB black, M4A1 CQB gas blowback TAN. Okay? HK416 black ay TAN, HK416 TAN ay black, sorry. Then as well as the Scar H, then the Masada. Okay? Nag-upgrade kami niyan, depende doon sa klase ng player. Kung yung player gusto niya is malakas, I don't recommend na i-upgrade natin. Kasi papalitan yung isang bolt. Pakita ko sa inyo kung ano ang itsura ng bolt. Lukas, asan na yung mga bolt natin na ganito? Na yung parang bawas nun. Yung sabi ko, ilagay mo rito. Okay. Yan. Ito ang itsura ng power bolt, mga ka-airsoft, no? Ito. Yan. Lapit mo. Yan.
Yan ang itsura, dadaan malaglag yan. Yan ang itsura ng level up power bolt. So level up, ibig sabihin, reinforced na siya, at the same time, malakas na siya. Kumbaga ano na siya, pangmalakasan na siya. Normally, ang FPS ng isang gas blowback, okay na. Normal ito, bolt to Normally, ang FPS ng isang gas blowback is 380 to 400. Ngayon, pag nilagyan natin ito, pag pinalitan natin yung bolt mo niyan, magiging 500 to 550 yan. Ito, dahil dito. Ayan, dahil dito. Ito yung bolt. Ngayon, may kamahalan to. No? Hindi stock to modified na to. Level up bolt na to Level up na to. So, may kamahalan to. Ayan. Kasi ito yung papalitan mo para lumakas siya. Ito. Medyo may kamahalan talaga to. Ito pa. Ngayon, pag pinalitan mo yung unit mo nito, balik mo. Pag pinalitan mo yung unit mo nito, magiging 500, magiging 550 FPS siya. So, meron ka pang kailangang palitan. Hindi. Alam nyo ba, yung power up bolt na yon will cost you 4,500. Yan Sa mga, ano yun? Sa mga tropa yon. Pero pag sa hindi tropa, mas mataas. No? It will cost you around 4,500 para sa bolt. Hindi pa doon natatapos yung gastos nyo. Di ba? Pag pinalitan mo yon, magiging 550 FPS, di ba? Ang susunod na masisira naman is the Fire Control Group, FCG. Di ba? Normally, ang stock na FCG natin is is alloy hammer assembly. Alloy yung fire control group niya. The hammer assembly kung tawagin. The trigger assembly. Alloy lang. So, pag naglakas ka ng 550 FPS, wag mo papabayaan yung fire control group mo. Kasi, masisira yun. Dahil sa sobrang lakas, sa sobrang tindi ng FPS, sa sobrang tigas ng bolt natin, mapupudpod ng mabilis yung alloy mo na parts. So, kailangan magpapalit ka ng alloy parts. Ngayon, napakamahal at saka pricey ang alloy parts. Nasaan na ba? Ayun, nandun, no? Napakamahal nun. Pricey talaga yan. At bukod sa lahat, mahirap hanapin. Kukunin ko mga karsa para makita nyo Ito. Yan, papakita ko lang sa inyo Ito yung alloy parts, ito yung steel parts, no? CNC steel, okay? Ito yung sinasabi ko sa inyong fire control group. Okay, yan. Ngayon, mahirap hanapin to. Yan. Mahirap hanapin yan. Yan dalawa na yan. Itong isa is para sa mga M4, itong isa is para sa mga SCAR. Ayan, meron tayo, no? Buti na lang meron pa tayo. Yan. Fire control group to, hammer assembly to, ng isang gas blowback rifle. Mahirap hanapin, tsaka medyo may kamahalan. Alam nyo ba kung magkano yun? Okay? Ang presyo nun is 7,500. Dali babalik ko lang. Okay. Ang presyo nun is 7,500. Imaginein mo na lang yung presyo ng bolt at saka yung presyo ng fire control group. Hindi pwede kasi hindi mo papalitan yung fire control group mo Pag hindi mo pinalitan, mawawarak lang. Madadamay pa yung bago mong bolt. Yung reinforced bolt mo. Madadamay pa siya dahil dun sa mabilis na pagkapudpod nung fire control group dahil alloy. Kailangan, isabay mong palitan yung fire control group na CNC steel para hindi masira yung bibilin mong bolt. Okay? Magkano na? 7.5 plus 4.5. Diba? Magkano na magagastusin mo? Diba? Nasa 12 na agad. Diba? Kaya sinasabi ko, sa isang AEG, hindi ka gagastos ng 12. Diba? Para ma-upgrade mo siya ng 500, 550 FPS. Baka ang gastos mo lang 4,000 Diba?
Oh, ibang-iba, di ba? Ibang-iba. Kaya medyo may kataasan talaga ang maintenance, ang mga aftermarket parts ng mga gas blowback rifle compare sa AEG. Bukod sa mahal na, mahirap pang hanapin. Minsan may pera ka na pambili. Ang problema, wala kang mabili. Kaya ang ginagawa talaga ng iba, kung talagang walang-wala, bibili lang ulit sila ng alloy lang, ng stock lang. Or worst case scenario, magkakatay dun sa stock. Pag bumili ka ng stock, mapupudpud at mapupudpud pa rin yun. Masisira pa rin yun. Kasi alloy lang eh. Iba talaga yung performance ng CNC steel. No? Ayan, yan yung downside ng isang gas blowback rifle. Sa gas blowback, sa AEG, napakadali lang eh. Napakadali lang mag-upgrade. Napaka-available ng mga pyesa. Especially kung yung i-upgrade mo is M4. Okay? Ayun. Grabe, no? Kaya sabi ko sa inyo, mahaba tong tanong na to eh. Biruin mo ha, isang tanong pa lang, ilang ano na kinonsumo natin, di ba? Mahaba tong tanong na to mga Airsoft, yung GBBR versus AEG. Tapos marami pang magagalit dyan kasi maraming lover din naman ng GBBR eh. Pero tabi-tabi po, wala naman kaming intensyon na basagin yung trip nyo, no? Nagsasabi lang kami ng totoo kasi tinanong sa akin. Hindi naman pwedeng magsinungaling ako para sa inyo, di ba? Hindi naman pwedeng pagtakpan ko yung gas blowback rifle kasi meron kayo, di ba? Hindi pwede. May nagtanong eh, magsabi lang ako ng totoo. Magalit kayo kung hindi totoo yung sinasabi ko, di ba? Ayun. Ngayon, ano naman yung pwedeng masabi natin na advantage ng isang gas blowback rifle kay AEG? Ayan. Sana merong mag-participate, no? Sana merong magbigay ng inputs para paano mag-order sa inyo ng COD. Tawag ka, bossing, tawag ka. O kaya mag-message ka sa page, no? Okay. Good evening, sir. May link ba kayo para makita mga price list ng mga unit? Mag-PM ka, sir. Sir Christopher Ang, meron kami link para sa mga items available. Meron din kami mga price list para sa mga unit, no? Mag-PM ka. Comment section is not the correct venue para mag-inquire. Comment section is for you to share inputs on a certain topic or on a certain vlog or a certain matter, no? Comment section, ginawa yan, hindi para magbentahan tayo. Pag sa comment section tayo nagbentahan, mai-scam ka. No, mai-scam ka, Christopher Ang, at saka Arnel Blanco de la Cruz, no? Pag dyan tayo nag-usap, mai-scam ka. Kasi public yan eh. No? Lahat ng scammer na nanonood sa atin ngayon, ipipm kayo, aalokin kayo. Akala nyo, big man yung nag-aalok sa inyo. Pero hindi pala. Di ba? Doon lang po tayo sa mga legit page ng Big Man. Para hindi po kayo maloko. Okay? Okay, sabi nito, Redimer de Los Santos, share done. Okay, Alan Villaris, good evening sir, Big Man, share done. Okay. Mga Airsoft kayo, sa tingin ninyo, baliktarin ko naman. Ano sa tingin niyo yung magiging advantage ng isang gas blowback rifle into AEG, no? Ako kasi medyo hirap rin ako eh. Sa totoo lang kasi wala akong makitang malaking edge, no, ng gas blowback rifle sa isang AEG, no? Wala akong makitang malaking edge eh. Pero yun nga, tingnan natin, di ba? Baka meron kayong ma-share eh. Thank you sa response, sir. Sabi ni Christopher Ang. Yan, mag-message ka lang, bossing ha. Mag-message ka lang para maibigay sa iyo yung details, no? Ayun, no? Meron kayong makakapagbigay sa akin ng edge ng isang gas blowback rifle versus sa AEG. No, baka meron kayong maibigay. Share nyo. Ang sarap. Ang lamig.
Sa totoo lang, hindi ko lang alam kung sa amin lang ha, Bulacan lang. Pero napakamaalinsangan ngayon. Ayan o, yung aircon, medyo hirap na hirap yung aircon, no, Luke? No? Hindi niya maibigay yung dating buga niya, di ba? Nung bandang January, February, March, di ba? Sumusuko tayo sa aircon, no? Ngayon, hindi, no? Ayun, no? Sige, mga kaerso pa. Ayun, no? Wala siguro silang maisip, no? Ito, ang nakikita ko lang, ito hindi ko alam kung masasabi natin pros. Isa sa nakikita ko, magiging pabor yung gas blowback rifle dun sa mga naghahanap ng mga super bibigat na unit. Talagang ang gas blowback rifle, mabigat kasi makapalang di ba? Kaya lang, hindi naman lahat ng oras gusto ng tao mabigat di ba? Hindi lahat ng tao gusto mabigat. Actually, kung akong tatanungin nyo, hindi ko gusto yung mabigat. Di ba? Kaya, di ba lagi ko sinasabi, I am not a fan of a full metal unit. Talagang mas gusto ko hard polymer. Di ba? Gusto ko yan. Kasi bakit? It will serve the purpose pero hindi niya ako papahirapan, hindi ako maigihingal, hindi ako mangangalay. 'Di ba? Kasi yung mga full metal talagang mabibigat, 'di ba? Nakakangalay. On the long run, 'di ba? Hindi ganong relax, hindi ganong for me hindi siya healthy, 'di ba? Kasi syempre nangangalay ka, paano may enjoy? May enjoy mo ba yung pagtapos ng game nanlalata ka dahil, 'di ba? Mabigat yung unit mo. Ayun, no? Yun lang ang nakikita ko. Other than that, wala na, no? Yun lang ang nakikita kong edge niya. Ngayon, pabor yun para doon sa mga taong naghahanap na mabigat, di ba? Pero ako, honestly, hindi ko siya type, no? Pero nasa sa inyo pa rin naman yun. Okay, I just hope na nasagot ko na matino yung sagot, yung tanong, no? Okay. So, next question. Big Man, para sa iyo, ano ba ang mas okay? Walang laman ang gas pag iiwanan, pag itatabi, or mayroong kaunting laman? Ito, ang tanong dyan, sinagot ko na dati ito Naguguluhan siguro to kung paano nyo itatabi. Ang tanong, paano mo susukatin yung kaunti? Ipagpalagay na natin, gusto mo siyang lagyan ng kaunti. Paano mo susukatin yun? Psst, ganon? Sa tingin mo ba yung isang ganun mo, yung 1 seconds mo or 0.2 seconds, kaunti mailalagay mo? Paano yung sa amin? Upgraded ang sa amin. Di ba? Pag nilagyan mo yung sa amin ng 2 seconds, good for 50 minsan. 60 rounds minsan. Pag nilagyan mo siya ng 1 seconds, definitely good for 30 rounds. Di ba? Paano mo kayang tansyahin yun? Hindi mo matatansya yun, yung sasabihin mo, mag-iiwan ka ng kaunti. Paano mo susubukan? Wala namang gauge. Di ba? Paano mo matatansya yung kaunti? Kalokohan yun. No? Kalokohan yun. Ako, lagi ko sinasabi sa inyo, huwag itatabi yung unit ng may laman na gas. Ngayon, kung susundin nyo yun, kayo rin naman yung magbe-benefit. Pero kung di mo susundin, okay lang. Wala naman tayong dapat pagtalunan dun Kung gusto mong sumuway, kung gusto mong subukan, pwede naman. Just suffer the consequences, di ba? In the end. No? Kasi ako, yung sinishare ko sa inyo, hindi ko pinapabayad. Actually, yung sinishare ko sa inyo, libre lang. Kaya ako sinishare kasi, matagal na ako sa mundo ng airsoft marami na rin akong experience, good and bad, di ba? Kaya sineshare ko sa iyo yung mga negative na experience ko para wag nyo nang pagdaanan yon, para doon na kagad kayo sa mga positive, para hindi na kayo mapagastos, di ba? Kaya ako sineshare. Ngayon, kung susundin nyo, maganda. Pero kung di nyo susundin yung sinare ko, kaya suffer the consequences in the end, di ba? Kaya, yun, no? Basta yung sinasabi ko, yung experience ko na makakatulong sa inyo, okay? Sabi ni Alan Villaris, for me, sir,
Maganda naman po pareho ang unit. But mas maganda sa akin ang AEG unit. Lalo na po ang polymer unit. Yan, parehas kami ni Alan Villaris, oh. Matagal na rin kasi subscriber to si Alan Villaris, eh. Malamang dati hindi naman niya gusto yung polymer. Pero dahil nakikita niya, polymer yung mga mas mabilis mabenta, polymer yung madalas mabenta, siguro, parang law of attraction, medyo na-consider niya na rin yung polymer, no? Ayun, no? Brother, talaga naman. Kasi ako talaga, I am a fan of polymer, no? Ayaw ko hanggat maaari yung full metal kasi nga, nakaka-stress. Ang hirap nung yung pagkatapos ng game, nanlalata ka dahil di ba? Nanlalata ka kasi nangawit ka dahil mabigat yung dala mo, di ba? Ayun. Kaya ayun, no? So, tama yun, no? Yun. Ano ba dapat daw yung pagtabi ng gas, no? Sabi kasi niya, at least 2 seconds ng gas. Alam mo ba na pag yung unit galing sa amin, yung 2 seconds na gas, hindi kaunti yun. Siguro nasanay ka sa mga unit na China or dun sa mga ibang unit na binebenta o na nabibili na yung 2 seconds kaunti sa kanila. Ang enough para sa magazine nila is 7 seconds to 10 seconds. Dati ganun din kami. Kaya lang, nalaman namin yung tamang pag-upgrade. Nalaman namin yung tamang upgrade para dun sa unit. Kaya sa amin, yung 2 seconds na gas, pucha, pumuputok ng 50 rounds yun sa amin. Pumuputok ng 50 rounds, pumuputok ng 60 rounds. Ganun sa amin. Kung nasanay ka doon sa iba, wala po akong magagawa doon, no? Inom lang ako. Okay, no? Kaya, ayun. Yung at least 2 seconds mo, no way, man. Madami yan. Kaya nga ako, lagi kong pinapayo sa mga ka-airsoft ko, it is better na wag magtira ng hangin sa magazine. Wag magbabad. Mas maganda yon. Kaya sa babaran mo na in the end, sisirain yung mga valve mo. Okay? Grabe, ang haba ng sagot sa mga tanong nyo ngayon. Grabe to, no? Big man, nanonood ako ng fine-tuning and trigger job mo. Believe na believe ako sa fine-tuning and trigger job mo. Pwede ko bang ipa-fine-tuning and trigger job yung 2-year-old ko na unit na nabili ko online? Ang sagot, okay, pwede niya raw bang ipa-fine tuning and trigger job yung medyo matanda na niyang unit? Ang sagot, hindi. Okay? Siguro, try mo sa iba. Baka meron nang gumagaya ng fine tuning and trigger job namin. Try mo sa iba. Pero kami, hindi. Unang-una, fine tuning, ang hirap ito ng bagay na gastado na, no? Mas malamang sa malamang, magpapalit ka ng laman loob. Di ba? For example, may scooter ka. Gusto mong ipatono, pabolahan mo. Di ba? Gusto mong ipatono. Yung scooter mo, mahihirapang itono kung hindi mo papalitan yung buong panggilid mo. Yung bola, yung pulley, yung belt, yung clutch lining, di ba? Mahihirapang maitono yung ng mekaniko yung unit mo kung yung buong panggilid mo is umiidad na ng 1 taon, ng 2 taon. Mas magandang itono yung pag fresh pa yung internals. Pero pag umidad na, hindi na. No? Mga ka-airsoft, totoo yan, ha? Kasi ganito, pag nagpatono kayo sa amin, pag nagpa-fine tuning and trigger job kayo sa amin, kikita kami, di ba? Kasi may bayad dyan, eh. Di ba? Kikita kami. Bakit ko tinatanggihan? Kaya ako tinatanggihan kasi alam ko na mahihirapan at hindi pwede yun. Not unless magpapalit ka ng papalit ka ng hapap rubber, magpapalit ka ng nozzle, di ba? Magpapalit tayo ng
half-up chamber. O, di ba? Kasi, yun yung standard. Di ba? Pero kung yung old unit mo na 2-year-old, malamang sa malamang, kung hindi ka sa amin bumili, hindi ka pa gumagamit ng silicone oil. Di ba? Present na yung wear and tear dyan. Kaya ka nag-inquire na kung pwede ipatono mo yan, malamang sa malamang, ano yung na-experience mo dyan? Mahina na. Lumalaklak na ng gas. Ano? Diba? Mahina na, lumalaklak na ng gas, tsaka makalog na. Diba? Malamang sa malamang, kaya ka nagtatanong kung pwedeng ipa-fine-tuning. Pero, ang sagot po is, hindi. Magsasayang lang tayo ng pera. Kung tutusin, pwede ka sabihin, sige, tara dito, dalhin mo, lokohin kita, di ba? Pwede kitang lokohin eh. Sige, tara dito, dalhin mo, tara. Tono natin. Di ba? Magbabayad ka sa akin, pwede kitang pagkakitaan. Pero bakit sinasabi ko hindi? Kasi hindi. Kasi, we don't advise, no, na yung old unit. Kaya ang fine-tuning and trigger job, mas magandang gawin sa basal unit, sa brand new unit, no? Medyo alanganin ako kung gagawin natin yan doon sa old unit. Pasensya na, no? Ayaw ko lang mamera, ayaw ko lang kayong perahan, no? Pero kung gusto kong mamera, kung gusto kong gumawa ng pera, putya sabihin ko, fine-tuning and trigger job, promo, discounted. Pwede ko sabihin ganun, di ba? Di dadagsa. Ang tanong, di ba? Yun ang tanong dyan. Ang tanong, dumagsa nga, ano ba? Maibibigay ko ba yung tama? Hindi. Mulan? Ha? Hindi ko maibibigay yung tama. Ang mangyayari, magkakalokohan lang tayo, di ba? Bagay na ayaw kong gawin sa inyo yan. Doon lang tayo sa diretso, doon lang tayo sa tama, di ba? Doon lang tayo sa totoo. Okay? Yun. Sana ano, no? Sana nasagot ko ng matino yung tanong. Baka mayroong question tayo sa online. Tara, basahin natin. Tignan natin, okay? Ano sabi? Sabi. Good day, sir. Watching from Qatar. Ryan Castrodes. Shout out, Sir Ryan Castrodes. Shoutout po sa iyo, bossing, no? Okay, so next question tayo. Dako tayo sa next question. Grabe yung mga tanong nyo. Medyo matitindi. Talagang informative, no? Okay. Okay. Big man, tumatanggap ka ba ng gunsmith? Ano po bang requirements mo? O kailangan kong aralin? Ano po ba dapat ang specialty ko para maging gunsmith ng big man? Sorry boss nasagutin kita ng tama Bossing, huwag ka ma-offend. Ang big man, kilala sa pagiging tama. Huwag ka ma-offend. Hindi ko hinahamak yung ano mo, yung pagkatao mo or what, no? Nagtanong ka kasi, kailangan sagutin ko ng totoo, di ba? Ayaw kong paasahin kita, ayaw kong mambola sa'yo, no? Okay. Unang-una, tinatanong mo, pwede ka bang maging gunsmith? Pwede ka maging gunsmith siguro ng iba, pero medyo malabo kasi sa big man, boss, no? Unang-una, ang big man, marami nang naging gunsmith, no? Marami na. Ang dami na nagdaan sa amin. Ang dami rin ng loko sa akin. No? Hindi na lang ako magsasalita. Pero ang naging gunsmith ng big man, marami na. Marami rin ng loko sa akin. No? Marami ng loko. Putya, puro back job, puro kupit pyesa, puro nakaw pyesa. Diba? Tapos yung unit, napapahiya ako. Yung unit, sasabihin, gawa na, okay, kukunin na ng customer, after ilang putok, sira ulit. Napapahiya ako, no? Sira ulit, bungi yung gear. Bakit nung una,
pinalitan naman yung gear, bakit nabungi ulit? Di ba? Then later on, malalaman ko, ginawan lang ng paraan, dinikitan lang, pero nagbigay ako ng pyesa, buo, di ba? Yan ang sakit ng mga gunsmith. Maraming gunsmith, manloloko. O yan, di ba? Maraming gunsmith, manloloko. Magre-request ng pyesa, isang set of gear, pucha, hindi naman pala ikakabit, yung ginawa ng paraan, marami. Anak ko, ang dami, no? Yan ang sakit ng gunsmith. Sa una, matino, di ba? Sa una, tapat, pero pagdating ng panahon, yung biniling pyesa ng client, hindi ikakasa, di ba? Tapos, magkakaroon na ng sungay, di ba? Yung kliyente nung shop, susulutin niya, i-home service niya. Yan ang mga sakit ng gunsmith. Diba? Yan ang mga sakit ng gunsmith. And, awa naman ng Diyos, yung gunsmith ko ngayon, lagi ko nga pinagmamalaki sa inyo, diba? Isa sa mga pinakamagaling, isa sa mga pinakamatino, isa sa mga pinakamadiskarte na gunsmith sa ating henerasyon ngayon. No? Hindi ko siya binobola para lumaki yung ulo niya, hindi. Pero ang nakikita ko sa kanya so far, walang kayang tumapat sa kanya. Hawak ng big man yun. No? Hawak ng big man yun. Tapat kung sa tapat. Pag nag-request yun, kuya, pengi tayo ng ganitong pyesa. Makikita mo, ikakabit talaga. Makikita mo, nandun sa unit talaga. No? Pero ang dami ng loko sa akin na gunsmith. Hindi ko papangalanan kasi syempre, hindi natin ugali yung manira ng tao di ba? Hindi ko papangalanan. Meron na kasi nagme-message dito, name drop daw Meron na nag-PM name drop, boss. Hindi ko papangalanan. Wala akong pakialam sa nag-humihingi ng pangalan na name drop. Wala akong papangalanan kasi ayaw naman nating manira ng tao. Pero ang sinasabi ko lang, marami nang nanloko ng gunsmith. Ngayon, pwede ka maging gunsmith ng big man? Hindi po pwede. Tandaan mo, ang pagiging gunsmith is continuous learning. Kahit yung magaling ko na gunsmith na sinasabi ko, nag-aaral pa rin siya. May mga bagay pa rin na nasisira siya. Ngayon, ang matinong gunsmith, tandaan nyo to ang matinong gunsmith, hindi niya pag-eksperimentuhan yung unit ng client. Hindi niya pag-aaralan, hindi siya magta-trial and error sa unit ng client. Ang matinong gunsmith, meron siyang sarili ng unit na handa niyang sirain para lang matutunan niya kung paano at ano yung tama. Yan Ang pagiging gunsmith, sorry nagtanong ka, sumagot lang ako. Ang pagiging gunsmith, hindi mo dapat pag-aralan yung unit ng kliyente. Na pag nagkamali ka, sasabihin mo, sira na po kasi talaga. Or malala na yung sira. Diba? Ang tunay na gunsmith, dapat meron kang sarili mong unit. Yung unit mo, yun ang pagpapraktisan mo. Saka mo palang i-apply yung natutunan mo dun sa unit na nasira mo, i-apply mo na dito sa unit ng kliyente. Diba? Hindi pwedeng yung unit ng kliyente maging pang-testing mo. Hindi pwede yun. Diba? Ngayon, ipagmamalaki mo sa akin, 1 taong ka ng gunsmith, 2 taong ka ng gunsmith. Putya, yung gunsmith ko, 15 years na. Diba? Yung gunsmith ko, 15 years ng gunsmith. Continuous learning pa rin. Nag-aaral pa rin siya. Minsan, nagkakamali pa rin siya. Admit niya yon. Pero ang tanong ko, ikaw, na 1 taon ng gunsmith, pag ba nagkamali ka, na sumobra ka ng grind, nabasag mo, naputol mo yung isang piston, or yung isang gear, a-admit mo ba, aaminin mo ba na, kuya, sorry, nagkamali ako, naputol ko, mali ako ng tune, mali ako ng tono, mali ako ng regime, sumobra, nasunog yung motor, kuya, aaminin mo ba yon? Hindi mo aaminin yon. Pucha, sa 10 gunsmith, may aamin, 1 lang. Pero yung siyam, magsisinungaling. Hindi niya i-admit na pagkakamali niya yung nasira niya. Believe me, ang pagiging gunsmith, hindi kayang pag-aralan overnight.
Ang pagiging gunsmith, continuous learning. Huwag mo sasabihin sa sarili mo na magaling na akong gunsmith. Hindi dapat sa'yo manggaling yun. Yung papuri dapat manggagaling sa ibang tao. Dahil yun ang na-experience nila doon sa gunsmith. Pag sinabi kong magaling yung gunsmith ko, dahil magaling yung gunsmith ko. Pero ikaw na gunsmith ka, hindi mo pwedeng sabihin na marami na akong alam. Alam ko na yan, kaya ko yan. Hindi mo pwedeng sabihin ganun. Na master ko na yan. Hindi mo pwedeng sabihin ganun. Bakit? Kasi pag sinabi mo sa sarili mong matalino ka na, hindi ka natatanggap ng mga bagong kaalaman. Sasabihin mo sa sarili mo, talino na ako, alam ko yan. Ay, sus! Tigil kayo dyan. Alam ko yan. O, di ba? Pero hindi mo alam, meron palang maidadagdag. Yung sinasabi. Pero dahil malaki na ulo mo, sarado na utak mo, ang alam mo, magaling ka na. Hindi ka natatanggap ng mga bagong technology, ng mga bagong learnings, di ba? Yun. And doon nahihinto yung buhay mo kasi nandun ka na lang sa comfort zone mo. Di ba? Ayaw mo na tumanggap ng ibang pangaral. Kasi, ang alam mo sa sarili mo, magaling ka na. Doon nasisira ang karamihan. Okay? Sana nasagot ko na matino yung tanong mo. Hindi kita pwedeng kuhanin gunsmith. Kasi, baka magkaroon lang tayo, magkasira-sira lang tayo. Okay? Okay, one time, pag nagkaroon ako ng magandang budget, sir, papa-upgrade po ako sa gunsmith nyo. No, sige, tama yan, Sir Alan Villaris. Okay, good evening, Sir Bigman, sabi ni Vincent De Jesus. Good evening po, sir, medyo late kayo. Okay, ito na. Next question natin. Grabe, putya, nakakailang question pa lang ako. 5 pa lang ata. Grabe. 49 minutes na, 10 minutes na lang. Okay, Big Man. Newbie po ako. Pwede mo ba akong turuan mag-dismantle ng airsoft para mag-maintenance? Okay, newbie ka. Unang-una, sasagutin lang kita, nagtanong ko Unang-una, bossing, anong airsoft? Rifle, pistol. Hindi mo kasi in-include Ngayon, ipagpalagay na natin na pistol. Kasi sabi mo, newbie ka Ipagpalagay na natin na pistol. Bawat pistol kasi iba yung paraan ng pag-dismantle. Iba yung pag-dismantle ng Glock, iba yung pag-dismantle ng 1911, iba yung pag-dismantle ng Beretta, iba yung pag-dismantle ng 2011, iba yung pag-dismantle ng ZZ, iba yung pag-dismantle ng No Breach, iba yung pag-dismantle ng SSG, iba yung pag-dismantle ng Desert Eagle, iba yung pag-dismantle ng etc. Lahat ng unit, iba-iba yung way ng pag-dismantle. Ngayon, pagpalagay na natin, hindi pistol, rifle, lalong mas iba. No? Kaya mong alisin yung tornilyo, pero baka hindi mo siya mabunot, yung receiver. Diba? Baka hindi mo mabunot kasi iba-iba. Ngayon, kung newbie ka, sa akin kasi, yung mga newbie, hindi ko ina-advise na i-dismantle yung unit para i-maintenance, especially the newbie. Kasi, pag newbie ka, nakakatakot, baka hindi mo mabalik ng tama. Pag hindi mo siya nabalik ng tama, ang tendency, masisira siya. O, diba? Dahil newbie ka. Yan. Kaya, meron ba tayong KP19 sa display? Meron, no? Ayan, no? Diba? No? Yan. Kaya, hindi ko mai-advise, lalo na sa newbie, ha? Kasi, yun nga, pwede kang mapahamak masisira no? Pero, yun nga, just to answer yung question, pwede ba kita turuan para mag-maintenance? Yes, pwede. Libre ko lang ibibigay yun. Sa amin mo ba binili unit? Libre. Or hindi mo sa amin binili? Libre pa rin. Kaya lang, hindi ko lang kasi alam kung ano yung pinapaturo mo. Kung Glock ba to? Ay, alam nga namang kumuha ko ng iba't ibang model ng unit para i-dismantle ko lang rito, no?
Pero kung ma-PPM mo ko, ibigay mo sa akin yung specific unit, then tanong mo kung paano ma-dismantle, libre ko namang ibibigay sa'yo, walang bayad. Okay? Kaya lang dito, hindi ko masasabi, kasi ang daming klase ng airsoft ang daming model ng pistol, ang daming model ng rifle. Diba? Magkakaiba yan. O yun. Okay? Sana nasagot ko ng matino yung sagot mo, ha? Okay. Dami pa. Grabe. Okay. Big man, Glock lover ako ever since kasi tatay ko is Glock user din. Okay. No? In choosing a pistol, halos same lang ba ang handling ng Glock na airsoft sa Glock na live ng tatay ko? Okay. Tinatanong niya kung same lang daw ba yung handling, yung grip ng Glock na live into airsoft. Actually, yung shape, yung handling, yung feel, same lang eh. Especially if yung live mo 17, yung airsoft mo 17. Same lang. Yung live mo is 19, airsoft mo is 19, same lang. Diba? Pero syempre, mayroon pa rin pagkakaiba sa putok. No? Syempre, mas malakas pa rin talaga ang putok, ang firepower, ang recoil ng live kesa sa airsoft. Okay? Talagang mas malakas ang live kesa airsoft. Diba? Ngayon, firepower, gusto mong makuha yung firepower ng isang Glock 17, hindi siya. Talagang mas malakas kasi yung live, no? Pero yung handling, kung itatanong mo ko yung handling, yung paghawak, yes, parehas. Sarap din, no? Yun nga lang, sa airsoft, sa live, halos parehas naman sila. Bakit? Halos parehas, bakit? Kasi sa live, talagang mas mahina si Glock compare mo sa caliber 45. Kasi si Glock is 9mm lang. Ganon din naman sa airsoft. Mas mahina ang Glock kesa sa mga 2011 sa 1911. Mas malalakas yun kasi caliber 45 replica yun. While si Glock is replica from a 9mm. Diba? Ganon din. Halos parehas rin sila in terms of istorya ng ng buhay nila, no? Okay, no? Ayan. Just hope na nasagot ko ng matino at saka ng kompleto at saka ng maganda yung katanungan ng ating ka-airsoft. Okay, tingnan natin baka may mga tanong. Ako, Boss Big Man, nakapagpalit ako ng spring sa M4 ko dahil napanood ko yung video mo, boss. Thank you sa'yo. Sir Alvin Bolivar. Thank you, sir. Ayun, no? Maraming salamat sa iyo, bossing, no? Maraming salamat sa iyo, sir, dahil ayun nga. Naging kapakipakinabang yung vlog natin, no? At nakatulong sa iyo. Okay? Big Man, ano bang karaniwang nagiging problema ng isang AEG? Kabibili ko lang sa tropa ko last week. Pero kabibili niya lang rin to sa isang seller. In short, 2 weeks old yung rifle, sira na agad. At ngayon, nandun siya sa binilhan ng airsoft. Siguro, binili niya, tapos, nung binilan niya, tapos siguro nagpatulong siya. Okay. Normally, ang nagsisira sa isang rifle is normal naman ang battery. Yung battery is, yan ang isa sa pinakaunang nasisira pag hindi mo alam yung proper maintenance. Okay? Kasi, pag binibili mo yung unit doon sa tindero, sa tindera, ang itinuturo lang naman sa iyo yung basic eh. Hindi naman nila tinuturo yung proper battery management eh, di ba? Hindi nila tinuturo yun.
Kaya hindi nila tinuturo, malamang sa malamang hindi nila alam. Eh tayo, yun ang master natin eh, di ba? Okay. Ngayon, ano raw yung isa pa sa unang nasisira? Unang nasisira, mga cars of battery. Pangalawa na nasisira is ano? The gear. Ngayon, nasisira ang gear pag hindi proper yung paggamit mo dun sa unit. Pag hindi tama yung pagpindot mo sa trigger, masisira mo ang gear. Bakit? Pag hindi tama yung pagpindot mo sa trigger, nag-aalangan ka, nag-half press ka lang, so ang tendency, nalilito yung gear, whether iikot niya, ay manalilito yung motor, whether iikot niya ng 360 degree para pumutok yung isang rounds, or not. Nabibitin siya. Kaya, isang dahilan yon kung bakit nasisiraan tayo ng gear. Yan. Halimbawa, ito yung pinion gear ng motor. Umiikot ngayon yan ng one revolution para mapaikot niya yung full system. Ngayon, ayan, ganyan itsura niyan. Gear to. Iikot siya, iikot din to. Okay, yan, ganyan. Iikot yan. Ngayon, dahil nag-half press ka, nalilito ngayon yan. Iikot ba yan? Kumbaga, nag-turn na umikot na. Tapos hindi mo itutuloy. Tapos pe-press ka ulit. Malilito ngayon yung mga gear hanggang darating sa puntong yung mga gear tutukod sa mga ipin ng bawat isa. Yun na yung simula ng pagkabungi ng bawat gear. Lalo na yung airsoft mo hindi pa na-regime. Ano yung regime, big man? That is another topic to discuss. Hindi ka pwede isabay dito yon. Masyadong haba. No? Ang tanong lang kung bakit nabubungi. Kaya nabubungi, hindi proper yung pagpindot mo. Malaking bagay yon na maituro sa'yo kung ano yung proper at saka hindi proper sa una pa lang na paggamit mo. Mahirap naman kung ituturo sa'yo yon pag sira na yung unit mo, di ba? Kumbaga, agapan natin yung problema. Yun ang mas maganda. Okay? Okay, ayun. Sa online ba may mga tanong or may mga inquiry? Wala yata. Mga talagang totally yung mga talagang nakikinig ang ating mga ka-airsoft, no? Sabi ni Michael Nolasco, how much pa din price range ng Glock 17 nyo po? Mag-message ka, boss. Huwag tayo rito magbentahan, ha? Mag-message ka para malaman mo yung buong detalye. Huwag po rito sa comment section, bossing. Okay, so next question tayo. Big man, nakakadagdag ba ng FPS ang inner barrel in bar kasi nakalagay. Shortcut. Nakakadagdag ba ng FPS ang inner barrel? Yes. Isa sa paraan niya para dumagdag o tumaas yung FPS mo. Especially the tight barrel. Pero hindi sa laging hindi pwede magta-tight barrel ka tapos hindi ka naman nag-upgrade ng cylinder, ng piston, ng gear. Hindi pwede 'yon. Mahihirapan yung unit mo, tight nga eh. Kaya nga sinabing tight, mahigpit, masikip. 'Di ba? Kaya sinabing tight eh. Pag sinabing loose, ibig sabihin maluwang. 'Di ba? Loose na. Maluwang na. Kaya sinabing tight, masikip. 'Di ba? Gaalikabok lang yung clearance. Ngayon, pag naka-tight barrel ka, konting bengkong lang ng bibis mo, problema ka na. 'Di ba? Pero, kaya nga yun, pag yung unit mo upgraded, wag mo nang gagamitan ng China BBs. Kasi bakit? Putya, pag ginamitan mo ng China BBs, ang China BBs, hindi 100% na yung spear niya, yung pagiging bilog niya is walang bengkong. No? Yan ang problema sa China BBs. Okay? Kaya, iwasan mong gumamit ng China BBs para hindi mo ma-experience yung magbara. Ngayon, tight barrel, inner barrel, nakakadagdag raw ba sa FPS? Yes, isa sa paraan yan para ang FPS ng mga unit is tumaas talaga, lumakas, no? Yung inner barrel. Okay, just hope na nasagot ko ng matino yung katanungan ng ating bossing, no? Okay, it's 1 hour and 1 minute. Diretso pa tayo, sige. Total, kaya pa. Mga ilang question pa. Mag-set pa tayo, no?
Okay, basta mo na. Okay, so, diretso pa tayo ha. Big man, sinusunod ko naman yung sinasabi mo. Pero bakit bloated pa rin ang battery ko? Nabili ko po ito sa online 700 pesos. Nagtataka ka kung bakit sinunod mo naman yung sinasabi ko regarding battery to. AEG to malamang. Nagtataka ka kung bakit sinunod mo na yung sinabi ko pero naging bloated pa rin yung battery mo. Sabi ko naman sa mga vlog ko, the only way na maging bloated yung battery mo, 3 bagay lang. Number 1, hindi siya pwedeng masaid. Ang tanong, sinusunod mo ba yon? Diba? Number 2, hindi siya pwedeng ma-overcharge. Ang tanong, hindi ba na-overcharge yung unit mo? Tandaan mo to ha, isang beses lang ma-drain yan at isang beses lang ma-overcharge yan, pwede na siya maging bloated, lumobo na. And lastly, ang tanong, hindi ba nag-iinit yung battery sa tuwing gagamitin mo at sa tuwing i-charge mo? Tandaan mo, ang LiPoly, pag nag-iinit, bumababa ang lifespan. Ano ang indication ng pagbaba ng lifespan? Nagiging bloated yung battery. Imposible yun, boss. Tapos isa pa, bumili ka sa online. Alam mo ba na pag binili mo sa online, matagal ng lobat yan? Alam mo ba yon? Diba? Kaya nga ako, pansinin mo ako, dito, pag factory charge, talagang china-charge ko muna. No? Yung binibili mo sa online na yan, bukod sa wala ng kwenta, China na, mumurahin yan, malamang. No? Malamang mumurahin yan, yung pinakamura, 700 eh. Eh, syempre, anong may expect mo sa ganong klaseng battery, di ba? Anong may expect mo sa battery na mumurahin? Eh, syempre, sirain. No? Yun. Note ka pa nung proper na battery management. Ang ganito ang gawin mo, bumili ka sa akin ng battery. Mahal ang battery ko, pero original ang battery ko. No, mas mahal. Wala akong battery 700, pero yung battery ko original. Gawin mo yung proper battery management, hindi ka problema. Okay? So, yun. Isa pa tayong question. Last na. Okay ha? Big man, na-stress ako nung binili ko yung rifle ko. Binili ko siya, i-chrono ng seller, 400 FPS siya. Pina-upgrade ko ng 400 pina-upgrade ko naging 450. After 1 month, pumunta ako sa binilang kong shop. Pina-chrono ko ulit. 380 FPS na lang. Ano kaya ang problema? Ano kaya ang problema? Unang-una, sabi niya rifle. Hindi ko I will assume na AEG to I will assume 300 FPS na lang. Hindi ko lang nakita yung ano. Okay, so 300 FPS na lang daw. Pina-upgrade daw niya into 450. After 1 month, bumagsak sa 300 FPS. Unang-una, ang problema is maybe yung shop. Dapat itinanong mo kung anong klaseng spring yung nilagay. Kung yung mumurahin or SP or Gardner. No? Kasi masyadong matindi yung drain up eh. Base sa kwento mo pina-upgrade mo ng 450. Tapos, nung pinakrono mo ulit, 300 na lang. Pucha, 150 yung krono na nawala.
Very abnormal yon. Very abnormal yon. Kung yung unit, magandang klaseng spring ang inilagay, from 450 in just 1 month, hindi babagsak ng 300 FPS yon. Hindi babagsak yon. So, kung magandang klase yung spring siguro ibabagsak kung 450 magiging 400 yon. Pero yung nawalan ng 150 na lakas na FPS, there is something wrong with the spring na nilagay. Okay? Maraming ganyan na gunsmith manloloko. Yung spring, sige, papalakasin nila temporary. Anong gagawin? Yung spring kung ganyan, hahatakin nila na mahaba yon. O di malakas na. Pero syempre, pag pumutok yon, babalik ulit sa dating, sa dating length lang niya. No? Pakuluyan ng ibang gunsmith, ng ibang shop, hatak, spring, para lumakas. Pero, babalik din yun. Temporary, pagputok na, malakas yun. Pero, habang pumuputok yun, bumabalik sa dati niyang size yun. No? Ngayon, yun yung nakikita ko Yun yung nakikita ko. Kasi kung yung mumurahing spring, hindi rin ganun Hindi rin ganun yung drop Again, sumasagot ako based sa kwento mo. Okay? Based doon sa itinanong mo sa akin. Yun ang sinasagot ko. Hindi ko pa alam yung ibang senaryo. Okay? And the only answer na masasabi ko dyan, hindi pinalitan ng spring yan. Binatakan lang ng spring yan. Yun pa rin ang spring, binatak. So, pagka unang putok, putyan, lakas. Pangalang putok, malakas. Tinabi mo na. Okay, pagtabi mo, nung tinesting mo ulit, bigla naging 300. There is something wrong with the spring na inilagay. No? Baka hindi pinalitan ng spring yan. Pero, yun lang masasabi ko, no? Yun lang masasabi ko sa'yo. Siyempre, hindi naman para manira pa tayo ng ibang shop. Pero, based on what your story na sinabi sa akin, yun ang based on the experience that we have. Baka di nakares ng maayos, boss, yung rifle. Kahit na hindi nakares masyadong mataas yon, Arvin Bolivar, no? Masyadong mataas yung drop ng 150 on the first month, On the first month. Kung sinabi niya sa akin na mga 1 taon na hindi niya ginamit, then nag-drop ng 150, possible. Pero yung 1 month lang na hindi ginamit, on the first month, biglang from 450, biglang nag-300, there's something wrong with the shop na nag-upgrade, with the gunsmith na nag-upgrade. Masyadong mataas yung drop. Believe me guys, no? Kung ganito kasi, sabi niya, 400 FPS. Binili niya. Pina-upgrade niya ng 450. So, 450 FPS na yon. In just 1 month, nag-drop ng 150 FPS. Kasi sabi niya, 300 FPS na lang daw. So, nag-drop ng 150 FPS. Ang laki nung 150 FPS. Malaki yon. Para sa isang buwan na hindi ginamit, malaki yon. Ay, well, hindi niya sinabing hindi niya ginamit. Ibig sabihin, naman ko, medyo magulo yung tanong Pero yun na, para sa 1 month old na rifle, masyadong malaki yung drop na 150. Kahit hindi mo i-res magda-drop lang yan 50 or 80. Maximum na 80. Pero yung 150, malaking drop yun. Matindi yun. No? Matindi yun. Tapos isa pa. Ito kasi ganito yan. Lahat ng angulo sisilipin mo pag nang-iimbestiga ka. Ganito yan. Ang sabi niya, biglang naging 300 FPS. Nung binili niya, 400 FPS. Which is normal sa mga rifle. 400 FPS, di ba? Panoorin niyo yung mga vlog ko. Ang sinasabi ko, most of the rifle is ang FPS 380 to 400. Binili niya 400 FPS. Normal yon. Pina-upgrade niya 450. Alam nyo ba na pag ako nag-upgrade, stage 1 upgrade pa lang
Stage 1, ibig sabihin, yung unang level pa lang ng upgrade. Okay? Yung unang level pa lang ng upgrade, yung 400 FPS kaya kong gawin 470, 490. Di ba? Pag yung unit makunat talaga, 470, 480 lang. Pero yung mga unit, mostly nagpo 490 to 520. Kaya kong gawin yon sa stage 1 upgrade. Ngayon, nagpapalit ako ng spring. Merong spring ako na ipinapalit. Spring pa lang yun. Ngayon, 450, from 400, ginagawang 450, hindi nagpalit ng spring yun. Kasi kung nagpalit ka ng spring, hindi magpo 450 yan. Mga 470 man lang yan. Di ba? Kung talagang pinalitan ng spring. So, medyo yung sinasabi kong hatak spring style, medyo mukhang nagiging posible. Hindi in-upgrade yan. Kung pina-upgrade, tumaas ng ganon, hindi pinalitan yung spring. Hatak spring lang yan. Meron ko sample ng spring. Kahit ano? Kung may spring dyan. Meron kasi, meron? Hindi, spring ng ano yan? Rifle? Nasa magazine. Wag. Ba't meron dyan yan? Nandito lang. Saan galing yan? Itabi mo mahirap hanapin yan. Dito lang. Tabi mo rito, nak, ha? Okay. This is the example of a spring na magandang klase. Garter. Ito yung mga premium na spring. And this is the example of a spring na sakto lang. Pansinin nyo, ang haba niya, mula rito sa daliri ko hanggang dito. Yan ang haba niya. Okay, yan ha. Mula sa tip ng hinliliit ko hanggang dito, ha. Ngayon, yung sinasabi ko na hatak spring, hinahatak to. Para medyo lumakas. Habang magkaharap kayo, itetesting niya, malakas siya. Malakas. Pero eventually, habang pumuputok, bumabalik din yan sa length niya. Ayan ha. Kanina mula rito siya hanggang dito. Tignan nyo ngayon. Nadagdagan ng 2 inches. Edi lalakas yan. Lalakas yan. Pero, hihina rin yan pag nag-pump na yung piston. Yan yung hatak spring. Diba? Yan yung sinasabi ko na bagay na asan yung pinarepair dito? No? Yan yung sinasabi ko. Okay? Ayan, ang normal na spring okay, galing nga to sa upgrade unit Ang normal na spring ganyan Yung hatak spring tignan nyo. Diba? Ayan. Yan yun, no? So, unang-una, buti na rin, hindi mo sinabi kung anong shop. Pangalawa, hindi mo na rin sinabi kung anong gunsmith. Mas okay na sa akin yun, no? Hindi na para alamin ko pa kung saan gunsmith or... dito sa Big Man, mga Carsoft, never ninyo ma-experience yung ganyan. Dito sa Big Man, talagang totoo lang ang ma-experience nyo, no? Hindi kayo makaka-experience ng mga panlolokong ganyan. At hindi namin gagawin yan. Putya, napakaliit na halaga, manloloko tayo. Hindi
Hindi ganun, no? Uy, garter, pang malakasan. O, yun. Hello. Ayan, ha? Ayun, kanina may usapang gunsmith. Ayan na, may usapang gunsmith. Sinabi ko sa kanila na, yun nga, ang gunsmith hindi kaya aralin ng isang overnight na pag-aaral yan. Ha? Hindi kaya yun. No? Yun sinabi ko. Na, ang tunay na gunsmith, tandaan nyo hindi niya pag-aaralan, hindi niya tetestingin yung unit ng hindi niya pag-aaralan yung unit ng client. Diba? Ang tunay na gunsmith, meron siyang sariling unit. Diba? Ang tunay na gunsmith, hindi niya tetestingin yung unit mo para doon siya matututo. Hindi ganun. Tandaan nyo, meron kasing anyway, panoorin mo na lang, no? Meron kasing gusto mag-apply, no? Pero ayaw ko na, graduate na tayo sa sakit ng ulo kasi kaya ayaw ko na yung mga ganun, no? Mas okay na sa akin yung kasalukuyang gunsmith ko. At least proven ko na siya, no? Nasabi ko nga sa inyo, maraming gunsmith na maloko. Hindi tayo naninira, hindi nga tayo nag-name drop no? Pero ang daming gunsmith na nagdaan sa akin. Galit sa Batak Spring gunsmith mo, boss. Pucha, yung gunsmith ko, maselan yan. Maselan gunsmith ko. Dito sa amin sa Big Man, hindi namin ginagawa yan. Maliban na lang, syempre may exemption pa rin. Kung i-request nung client. Pero so far, in our history, wala akong client na nagsabi, ako sa totoo lang, no? Maybe because ang market ko is hindi yung mga poorest of the poor, no? Hindi yung mga sakto-sakto lang. Pero walang nag-request sa akin na, Big Man, baka pwedeng hatakin na lang. Big Man, baka pwedeng gawan natin ng paraan. Di ba? Gagawan lang namin ng paraan yung mga bagay na sa tingin namin hindi tayo magdo-double or yung double work. Ano ba tawag? Back job or magdo-doble trabaho, doble baklas, di ba? Ganito, ang doktor, pag binuksan yung tiyan mo, lahat ng pwedeng gagalawin niya na kasi ang doktor, yung posibleng galawin, ha? Halimbawa, ganito. Halimbawa, may saksak ka rito. Okay. Ang gagawin ba ng doktor, tatahiin lang to? Hindi. Di ba? I-x-ray ka niya, i-CT scan ka niya para makita niya yung lawak na nasaksak. Di ba? Hindi dahil nasaksak ka rito, sinaksak ka, tatahiin niya, isasara niya. Hindi. Titignan niya kung may tama yung bituka mo, bubuksan niya yan, tatahiin niya rin yan. Kung may tama yung, di ba? Ganun yan. Ganun din kami rito, no? So far naman wala akong nagiging problema. Tapos sa gunsmith ko, actually, very, very minimal yung magkakaroon kami ng back job. Very minimal yun. Halos hindi, no? Sa 10 ginawa niya, siguro magkakaroon ng back job. Isa. Tapos, napakadalang pa nun, no? Yun ang gusto ko sa gunsmith ko. Pero dati kasi marami na talaga ako naging gunsmith, no? Talagang actually dumating pa sa point na naging gunsmith ko, yung advisor ko pa no? Minsan nag-o-online yun, yung advisor ko. Isa sa mga advisor ko from Caloocan, no? Naging gunsmith ko pa yun. Dahil nga sa dami ng nanloloko sa akin gunsmith noon, di ba? Sasabihin, sira yung ganito. Boss, sira yung ganito, palit tayo. O di, ako naman, sige, ito yung pyesa. Kasi syempre, hindi ka naman pwedeng tutukan, hindi ka naman pwedeng bantayan, hindi ka naman pwedeng sabihin dun sa client na, boss, tutukan mo, hindi pwede. Tiwalaan lang di ba? Yun. Yung ngayon. Basta yung sa nag-a-apply, boss, hindi ko gustong ma-offend ka, no? Yung nag-a-apply ng gunsmith. Hindi ko gustong ma-offend ka. Tinanong mo kasi ako, sumagot lang po ako, okay? Wala akong intention na baka sabihin mo naman ang bastos ni Big Man, gano'n. Hindi.
tinanong mo ako, bossing eh. Kaya sumagot po ako. Okay? Shout out to Sir Brasit Malyari. Hello, bossing. Usap tayo sa Messenger. Okay, doon sa gunsmith na ano kanina, na nagtatanong, hindi kita papangalanan ha, pero pasensya ka na, pero hindi ako pwedeng basta, hindi ako pwedeng basta mag-hire ng hindi proven, hindi trusted. Tandaan mo kung isang taong kang ng gunsmith, good for you, brother. Pero, gusto yung man kita tulungan, di talaga pwede, no? Hindi ako pwede talagang, kasi talaga, yun nga, marami na akong pinagdaan ng gunsmith. Marami na, masakit talaga sa ulo, no? Pero, sana naiintindihan mo, wala akong balak, Gunsmith mga yan, boss. Loko ka. Gunsmith. Di ba meron sa YouTube noon, gag show, yung mga nagpa-prank, yung mga... Anyway. Okay guys, grabe. Wala na akong boses. Tignan nyo yung tubig ko, ubos na, no? So, ingat, stay hydrated, Holy Week. So, wala pang airsoft, pwede pang magpahabol. Para pag nag-meet kayo ng mga bayaw, ng mga pinsan, ng mga biyenan, meron kayong mapaglalaruan, okay? 1 hour and 23 minutes, nanunuyo na yung lalamunan ko. Mga ka-airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Siyempre, hatid po sa inyo ng inyong lingkod. Big man, thank you!